Bukod sa pangingisda, meron pang ibang pinagkakabalaan ang mga mangingisda sa bayan ng Pantabangan. Isang beses kada taon, naglalaban-laban sila sa pabilisan ng pagsagwan at mukbang. Every year, nagkakaroon sila, every April, nagkakaroon sila ng festival na kung tawagin ay Pandawan Festival. Now, sa festival na yon, nagkakaroon sila ng tinatawag na karera. Bangkarera actually for a good number of years. But this year, may konting twist. Ginawa nilang mukbang karera. So pagkatapos po ng kanilang bangkarera, gamit-gamit ang kanilang bangka, ay kakain sila ng, or should I say, meron silang food eating contest. Kasama po natin ngayon ang Team Lino. Kasama siya si Kuya Raymart. Randy pala, kapatid pala ni Raymart yan, sorry. Kuya Lino, Kuya Randy, at si Kuya Carlito, at si Kuya JR. Okay, paunahan lang sila. Umikot doon sa maliit na isla na yun gamit-gamit ang kanilang bangka. Pagkatapos doon, unahan sa pagkain ng puto. Now, sino mananalo? Magkakaroon ng 4,000 pesos. Yung team na matatalo ay mag-uwi naman ng 1,000 pesos. Panalo pa rin. So, sino mag-uwi ng 4,000? Sino mag-uwi ng 1,000? We'll never know. Let's find out. Si Tatay Rudy, siya talaga yung official flag carrier. Siya ang magwawagayway para magsimula ang ating mukbang karera. 3, 2, 1, go, Tay! Itong Team Lino, pati Team Carlito, ito talaga yung mga top kareristas every year. On the left side, meron tayong mga fans, mga audience na mukhang nauna sa pag-ikot ang Team Carlito. Medyo na-stuck ang Team Lino na may konting kahirapan kasi sila sa pag-ikot dahil yung tubig ay cutting them across. Crosswind ba? Saktong-sakto to mga biyahero. Dahil sa sobrang pagod nila, naku, siguradong gutom na mga yan. Malalaman natin kung sino ang darating una. Team Lino nga ba o Team Carlito? And there you have it, folks. Mga biyahero, nauna si Team Carlito. Hindi pa rin natatapos ang laban. May pagkakataon pang humabol ang Team Lino. Sa second round, ang putong mukbang. At nauna sa mesa si Kuya Carlito at si Kuya JR. Simula na kumain. Si Kuya Carlito, mukhang gutom na gutom. Karating lang na Team Lino and Kuya Randy. Kailangan salitin sila sa pagkain ng puto. Mababaliukan ba sila? Kuya JR Stern. By the way, 4,000 pesos is at stake kung sino mananalo ng team. Okay din yung pacing nila, taking their time. One plate down. Eto na ba? Pagkatapos ng isang katutak na ubo, mukhang ang nagwagi ay ang Team Carlito and Team JR! Woo! Congratulations po, Kuya Carlito! JR! Ayan po! At ito naman po! Congratulations po, Kuya! Salamat. At dyan po nagtatapos ang ating 2024 Pantabangan Mukbang Karera! Ang nagwagi si Carlito, walang palya palang sumasali sa taunang bangkarera ng kanilang bayan. Como pesta rito sa amin, Pestang Pandawan, kumbinado lahat ang barangay namin para sumali sa karera. Kaya lahat po ng palaro na tungkol sa pangkarera, palaro, sinasalihan ko po lahat. Lagi po ako nagpe-first. Ang kanya raw sikreto sa bawat pagkapanalo, malakas na pangangatawan at suporta ng kanyang mga inspirasyon. Natutulog na maayos, kumakain na maayos, ganun lang. Tsaka inspirasyon na rin yung pamilya, ganun. Para sa kanila po yung aking laban. Ang papalanunan ko po ay gagamitin ko sa pangkabuhayan, pambili ng pamalakayan namin para sa pamilya ko. Isang bayan sa Nueva Ecija. Underwater town daw dahil nakatago ito sa ilalim ng tubig. Ito po'y medyo nakaangat ngayon, nakalitaw. Pero there are a good number of months kapag maulan na, talagang lulubog na po ito. So, gusto ko lang po malaman, para meron lang po tayong basis. Yung mismong
cross na yon, talagang lubog din po yun. Lubog po siya, sir. Oo. Interesado rin po kaming malaman kung ano yung meron doon. May historical pong nangyari dito sa Pantabangan Lake. Sa loob ng 5 dekada, ito pa lang ang pang-4 na beses na nasilayan ng paglitaw muli ng bayan ng Pantabangan. Kaya ngayong araw, sasamahan natin si Tatay Celestino, isa sa mga dating residente na muling bumalik dito. Halos 300 taon na ang tanda ng lumang bayan ng Pantabangan. Pero noong dekada 70, nawala ito sa mapa. Ano kaya ang dahilan? Kung ano po yung nangyari dito, yung pinalubog tong dating, ano ba, munisipyo po ba o? Bayan. Oo, Bayan. Bali, 8 barangay po siya ng Pantabangan. Hanggang sa kinailangan ng itayo ang Pantabangan Dam sa lugar noong 1971. Binigyan ng bagong tirahan ng mga residente, kabilang na ang pamilya ni Tatay Celestino. Makalipas ang 3 taon, natapos ang konstruksyon nito. Ang pagsisimula ng operasyon ng dam noong 1977 ang naging simula rin ng pagkalubog ng lumang bayan. Ginawa ko itong dam kasi yung aming mga pinuno sa Nueva Ecija, saka sa national, ating mga pinuno ron, ay nakita yung katangian ng bayan ng Pantabangan dahil sa 6 na ilog na dumadaan sa ating bayan, ay nakita na ito yung may great possibility na gawin ito na impakan ng tubig. Nagpapakita lang ang lumang bayan tuwing nakararanas ng tagtuyot dahil sa labis na init ng panahon. 221 meters ang normal na level ng Pantabangan Dam. At dahil sa naranasang El Nino ng bansa nitong nagdaang mga buwan, bumaba ng halos 50 meters ang level ng tubig ng dam. Dahil dito, muling nasilayan ang ilang establishmento ng lumang bayan. Ito po yung sasabi ko kanina sa inyo. Ito yung gate ng papunta sa Municipal Hall. Ito po naman yung estatwa ng ating Gato Rizal. Tapos yun po na 3 stages na yon, yung loob po siya ng Normas Auditorium na kung saan pag mga piyesta po namin, dyan po ginaganap yung mga sayawan. Then ito po yung aming Catholic Church ng bayan ng Pantabangan. Pag-exit po ng mga tao dito, which is 1,800 families, Yes. ano po yung kapalit? Nabigyan kami ng mga tirahan. Itong 8 barangays, so ay lumipat dyan sa Gawingyaan, Tanawan. Halos linggo-linggo po kami binibigyan ng rasyon na bigas. Dito lamang 2020, idineklara bilang Cultural Heritage Zone ang tinaguriang Sunken Town. Binuksan din ito sa mga turistang gustong makita ang lumubog na bayan. Ito po ay pinag-uukulan ng aming lokal na pamahalaan at ng aming pong mga kababayan ng mataas na paggalak at pagpapahalaga dahil ito po ay sumisimbolo sa kung ano ang kabayanihan na ginawa ng aming bayan. Sa kabila ng buhay na iniwan nila rito, umapaw naman ang mga biyayang naging bunga ng dam. Ito pong dam na to, ano pong sinusuplayan? Yung buong lalawigan ng Nueva Ecija, ito rin po yung naging dahilan na kung saan tinawag na Rice Granary of the Philippines ang Nueva Ecija dahil po sa Proper irrigation. irrigation. Source ng tubig.